Ryan Rollins pumirma ng 2-year contract sa isang NBA team. Jordan Poole nanganganib ang career, bench muli. Brandon Podziemski, naging leader na ngayon sa Warriors. Pinagalitan si Draymond Green, Warriors hot streak, panalo laban sa Lakers. At may nanginig na tuhod dahil sa ginawa ni Curry. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tefen.com for more high-quality shoes. Ang Milwaukee Bucks ay nagtungo sa NBA All-Star break na nasa isang tagilid na daan. Mula nang kunin si Doc Rivers bilang kanilang bagong head coach, ang Bucks ay nagkaroon lamang ng 3-7 record. Nang sila ay tinanggal si Adrian Griffin, sila ay naging 30-13 at malapit nang makahabol sa Boston Celtics sa Eastern Conference standings. Bagaman ang Bucks ay umaasa pa rin sa isang championship, mayroon pa rin silang lugar para sa pag-improve sa mga manlalaro. Ngayong araw, idinagdag ng Bucks si Ryan Rollins sa isang 2-way contract ayon kay Michael Scotto ng Hoopshype.com. Ayon kay Scotto, ang kontrata ni Ryan Rollins sa Bucks ay para sa 2 taon. Si Rollins ay naging isang free agent matapos siyang tanggalin ng Washington Wizards noong January. Si Rollins ay bahagi ng trade sa pagitan ng Wizards at Golden State Warriors na nagdala kay Chris Paul sa Warriors at Jordan Poole sa Wizards. Si Rollins ay orihinal na draftee ng Warriors sa number 44 overall pick sa 2022 NBA Draft. Naglaro siya ng 12 games para sa Warriors ngunit nakat ang kanyang rookie year dahil sa isang season-ending foot injury. Noong unang bahagi ng taon, siya ay naglaro sa 10 games para sa Wizards sa isang maliit na higit sa 6 na minuto bawat laro. Siya ay may average na 4.1 points bawat laro, 1.1 rebounds at 1.1 assists na may splits na 52% sa shooting mula sa field, 66.7% sa shooting mula sa 3-point line at 76.5% sa shooting mula sa free throw line. Siya rin ay naglaro para sa Wizards G League affiliate, ang Capital City Go-Go, kung saan siya ay lumabas sa 4 na laro. Siya ay isang nakakaingganyong manlalaro na maaaring i-develop ng Bucks. Speaking of former Warriors, maliban sa Washington Wizards na isa sa pinakamasamang koponan sa NBA ngayong season, isa sa mga pangunahing kwento sa paligid ng Wizards ay ang laro ni Jordan Poole. Nang kunin ng koponan si Poole noong off-season, ang pangunahing iniisip ng marami ay na siya ay magkakaroon ng breakout season sa isang mas malaking papel. Ngunit hindi nangyari iyon. Siya ay nagkaroon ng malaking problema ngayong taon at ngayon ay inilipat siya sa bench ayon kay Ava Wallace ng The Washington Post. Ang paglipat ay nangyari sa pamamagitan sa interim head coach ng Wizards na si Brian Keefe bago ang laro ng koponan laban sa Denver Nuggets. Sinabi ni Keefe na ang paglipat ay ginawa upang makatulong sa Wizards bilang isang buong koponan at si Jordan Poole ay ang pinakamahusay kapag hawak nito ang bola sa kanyang mga kamay. Hindi nakahanap ng konsistenteng ritmo si Poole mula nang matrade ito sa Wizards sa deal na nagdala kay Chris Paul sa Golden State Warriors. Si Poole ay naging starter sa lahat ng 52 games na kanyang nilaro. Ngayon ay babalik siya sa papel na kanyang ginampanan sa Warriors. Ngayong season, si Poole ay may average na 15.6 points bawat laro, 2.4 rebounds, 3.7 assists at 1.1 steals na may splits na 40% sa shooting mula sa field, 30.3% sa shooting mula sa 3-point line at 85.9% sa shooting mula sa free throw line. Ang shooting percentages ni Poole ay ang pinakamababa niyang nakuha mula noon sa kanyang rookie season noong 2019-20. Si Poole ay orihinal na draftee ng Warriors sa number 28 pick sa 2019 NBA Draft. Naglaro siya ng 4 na season sa Warriors at naging mahalagang bahagi sa kanilang 2022 championship team. Sa ibang balita naman, ang rookie ng Golden State Warriors na si Brandon Podziemski ay pinamalas na ang kanyang halaga sa team kamakailan na promote siya sa starting lineup kapalit sa legend na si Klay Thompson. Ang pag-unlad ni Brandon ay itinuturing sa kanyang kompetitibong attitude at ipinakita niya ito nang siya ay sumigaw kay Draymond Green dahil sa pagkatalo sa isang pick-up game dahil sa isang turnover. Brandon Podziemski, hindi tayo pwedeng magkaroon ng turnover para sa laro.
Hindi mo pwedeng sayangin ang bola para sa laban. Draymond Green. Sabi ko, sige, okay lang, ikaw na. Dito tayo naglalaro ng pick-up game, isang laro para sa paghahanda ko at siya ay sumisigaw sa akin. Ito para sa akin ay nagsasabi ng labis. Sabi ko, alam mo ba, okay lang, pero siguraduhin mong magsalita ka ng ganun palagi. Hindi nasisiyahan si Podziemski kay Green at gusto nitong mahanap ang kanyang pace. Gusto niyang manalo kahit sa mga walang kabuluhan na laro at siniguro na dapat makakatulong ito kay Green sa paghahanda. Si Pods ay walang takot at inani ang mga tagahanga sa locker room sa Warriors sa kanyang espiritu. Siya ay isang aktibong komunikador, tinatawag na pinakamalakas na miyembro ng group chat sa team. Siya ay pinagsabihan ng parehong si Stephen Curry at Green sa mga chat na iyon at minsan ay nagpadala ng maraming nakakatawang larawan ni Draymond sa chat matapos sabihin ni Green sa kanya na huwag hamunin ng mga veterano. Si Pods ay may fearless attitude na tumulong sa kanya para sa kanyang mabilis na pagunlad sa mga ranggo. Siya ay may average na 9.9 points, 5.8 rebounds at 3.9 assists bilang isang malakas na rookie na maaaring maging bahagi ng all-rookie team. Kamakailan lamang ay kinuha niya ang pwesto ni Klay Thompson sa starting at closing lineups ng Warriors. Sinabi ni Klay Thompson kay Brandon Podziemski na itigil ang pagmamasid sa bulsa nang ihambing niya ang kanilang mga sahod. Ang pag-angat ni Podziemski ay sinuportahan ng mga veterano sa Golden State dahil alam nila na kailangan nila ang rookie na mag-improve ng mas mabilis kung gusto nilang magkaroon ng pagkakataon na makipaglaban sa season na ito. Kahit na si Pods ay direktang naapektuhan ng mga minuto at kontribusyon ni Klay, mayroon pa rin silang malakas na relasyon. Dahil sa mga mahirap na sandali sa iba pang mga batang players tulad nina James Wiseman, Jonathan Kuminga at Jordan Poole sa Golden State, ito ay kahanga-hanga na makita si Brandon na agad naging angkop sa roster at nakahanap agad ng sariling lugar sa team. Sa sumunod na balita naman, naipanalo na ng Golden State ang 9 games mula sa kanilang huling 11 games. Sa panahong tinalo nila ang LA Lakers sa score na 128-110 sa araw na ito. Sa laban na ito, hindi naglaro si LeBron James at si Davis na lamang ang nagbuhat sa opensa, na siyang nakapagtapos ng 27 points para pangunahan ng Lakers. Sa pagkapanalo, si Stephen Curry ang nanguna sa team na may 32 points at 8 assists mula sa kanyang maiinit na panimula sa laban, kabilang na ang isang play na ito na nag-viral sa social media. In front, a minute and a half to go in the second quarter. Curry! Steph Curry! Second quarter. Curry! Sumunod si Andrew Wiggins na may 20 points. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.